Grabe guys, yung pinaka-inaantay natin na Aerox version 3 nandito na. Ayan oh. Standard version lang to nasa tabi ko, Nedicens. Ito yung racing blue, pero ang ganda nung parang may pagka-white or gray ba yun. Pinaka-favorite kong color is yung black. Tignan nyo naman yung looks niya, Nedicens. Medyo hati yung opinion dito sa looks niya, Nedicens. Yung iba parang hindi masyado type. Pero kapag nakita nyo kasi sa picture, pwedeng tumaas ang kilay ninyo kagaya ng bagong version ng Sniper. Parang plus 99999 aura. Ang ganda ng daytime running light niya, Nedicens. So, tsaka yung turn signals nyo. May built-in na to na hazard. Ganto. Para siyang nakatayo na ganon yung kanyang pinaka-turn signals. Tapos medyo lumiit na yung daytime running light niya. Hindi kagaya dati na dire-diretso all the way doon. Malinis yun dati. Pristine. Mas para premium yung look. Itong isang to, Nedicens, mas sporty, mas futuristic yung design niya. Siyempre, tignan nyo naman yung kanyang headlight. Parang projector na siya na rectangular. Sobrang modern. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong headlight, Nedicens. For sure, magiging maliwanag to sa gabi. Halos hindi na kayo magpakabit ng mini driving light. Though, akala ko ito yung pinaka-less attractive na color. Sa personal, Nedicens, pag nakita nyo siya, iba yung dating niya. Parang forged carbon material na yung banda dito niya. Parang yung manilalagay natin na aftermarket na mukha pa dito na maskara. Pero itong isang to built-in, oh. Ganda, oh. Black yung fender. Ang ganda ng shape para may patilya dito. And then telescopic fork tayo na suspension sa unahan. 14 inches wheels pa rin tayo na gulong na merong size na 110, 80, 14. Tubeless tires na siya, Nedicens. Naka-disc brake. Yung ating Alpha na version or yung S version, Nedicens, is ABS na. Pero itong malupit. Tignan nyo. Yung pinaka-reklamo ng iba na yung Aerox dati is naka-drum brake pa yung likod. Itong isang to, Nedicens, naka-disc brake na pati likod. Given the fact na standard version pa lang to, pero nilagyan na nila ng disc brake sa likod. Yung S version, which is yung ABS version, Nedicens, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, okay? Ito palang information na available ngayon. Disc brake sa unahan, disc brake sa likod, pero single channel ABS lang. Pero at least, diba, nag-improve, pinakinggan nila tayo. Kasi yun talagang reklamo nila, yung mabilis yung motor, tapos drum brake yung likod. Doesn't make sense nga naman, diba? So, dual suspension pa rin tayo. Yung ating liquid cooling system na radiator, nandito. I think same lang itong ating pinaka-tambucho, pero if it's not broke, why fix, diba? Gumagana naman eh. Maganda naman na yun eh. Kahit dati pa eh. And then, ito yung pinaka-napansin ko, Nedicens. Parang yung sa mga racing series na nila ng mga sports bike. Ayan oh, naging minimalist na lang siya. Isa na lang siyang haba na ganyan. Parang big bike na siya pag tinignan mo sa likod. Pati yung turn signals niya talaga nag-improve. Dati medyo mataba yung mga turn signals nito. Ngayon, manipis na lang siya. Ayan oh. Hindi na lang siya kanipis. Tas LED na, mas nagmukhang futuristic. Ang points for improvement ko lang, sana ginawa na rin LED. Pati itong kanyang plate light para sa plaka. Session nyo na yung boses ko, may sipon ako ha. Meron pa rin tayong reflector dito, added visibility at night. Tapos napansin ko, Nedicens, ito parang medyo umextend ng konti yung gulong niya. Napakalapit na niya sa tapalodo. Ang nakikita kong pinaka-advantage niyan, syempre, hindi magkakalat-kalat yung dumi, lalo na ngayon na tag-ulan, di ba? Yung mga putik-putik, talagang salong-salon ng tapalodo natin. Stig, no? So, isa pa sa napansin ko, Nedicens, meron din siya dito, ito, yung sinasabi kong parang forged carbon na material. Like lang siya, pero plastic pa rin yan. Pero at least, di ba, stock to stock, halos di mo na kailangan i-modify. Grabe, oh. Ganda ng material na ginamit. Medyo ito lang yung pansin ko, yung kanyang step para sa pillion ride, medyo umunahan ng konti para medyo malapit sa driver. I don't know if magiging hindrance ito kapag medyo tall yung rider. Pero sa akin naman, 5'4" in height lang ako. Hindi naman siya naging problema. Meron tayong konting mga parang spikes dito para kung sakali man na gusto dito ipatong nung pillion ride natin yung paa niya. Pwede rin, may konting traction. May mga patterns din naman para pwede tayo upright sitting position as a rider. Pagdating sa upuan, Nedicens, parang nag-iba rin yung upuan niya, no? Medyo parang mas lumiit siya pero napaka-premium nung datingan, mas sporty. May mga stitches pa rin tayo. May hulma. Two-tone siya. Ito isa medyo may traction ng konti. Medyo magaspang. Makinis yung gilid. Dito meron din. For a pillion ride, makinis din. Pero sapat na. Ito pa. Ito napansin kong talagang nagpawaw sa akin. Grabe yung meter panel yan, Nedicens. So, nakalabas na siya. Parang nakalitaw na siya na ganyan. Parang inangat nila. Hindi kagaya dati na flat lang. Pero ang kagandahan naman ng previous version is mas malaki siya. In-expect ko to mas malaki sa personal. Pero nung nakita ko na, maliit lang pala siya. Pero at least, diba, I think may 3 modes pa itong kanyang pinaka-display, Nedicens. So, dito mo lang din siya i-configure. Meron siyang menu dito. Tapos, sa mga buttons naman, meron tayo dito high beam, low beam, turn signals, at saka busina. May built-in din na hazard. Dito mo siya makikita. Tapos, pagka in-open natin, try natin i-open. Andun naman lahat ng indicator, check engine, temperature. Yun lang para sa standard version na to. May fuel gauge, orasan, RPM indicator, meron. Kompleto din Speedometer, syempre, di mawawala sa gitna. Yung mo, parang hindi masyado kita. Parang may naputol dun sa pinakailalim. Ano kaya yun? Is it a bug or something? Ay, no, parang may naputol no? So, ewan ko kung ako lang yun Pero comment nyo sa baba. Baka sakali na hindi lang ako yung nakapansin. Wala siyang passing light. Meron lang tayo
tayong minimal na Yamaha logo dito. So may front pocket siya, netizens. Syempre hindi mawawala yan. At meron po siyang charging port. USB Type-C po yung charging port niya, netizens. Yung mga iPhone ngayon is Type-C na rin po yung charging cable niya. So tingnan natin kung kakasya aking iPhone 16 Pro Max 1TB fully paid. Okay. Kasha, fully paid. Itong standard version, netizens, is disusi pa. Hindi pa po siya keyless. Kasi ito napansin ko kay Yamaha, no? Minsan kapag tinurn on mo yung kanya hazard, tapos pinatay mo, nandun pa rin yung hazard. Pagka naka-off, tapos in-off mo yung hazard, hindi siya ma-off. So, kailangan ito turn on mo ulit, tsaka mo yung off yung hazard para mawala. Pero keyless na yung ABS version, yung S version, Alpha, kung tawagin sa ibang bansa. Hindi ko sure kung anong tawag dito sa atin sa Pilipinas. Malalaman pa natin yan. May fuel button tayo dito, tsaka seat button. So, sa fuel tank, 5.5 liters pa rin, walang nagbago. Sa seat storage naman, we have, malaki din ang seat ha. So meron tayong seat storage na 24.5 liters. Tignan natin kung kakasya. Itong Ryzen helmet natin na Russell, tignan natin kung kakasya. Full face to. Kasya! Kasyang full face helmet ha. Kasya yung mga essentials natin, mga kapote, lalo ngayon na tag-ulan, papeles ng motor, manual. Diyan na lahat, di ba? Ayos. Okay, sarado natin. So, racing blue yung kulay, netizens. Ang ganda rin ng white, tsaka ng black dito na nakita ko. Sobrang elegante ng black. Para kung ako bibili black talaga. Pagdating dito sa may likod, may trim din naman tayo dito. Yamaha logo. Kasi ang tanong, abot daw ba ng mga short riders? So, my height is 5'4", pero just for reference, mas maikli po kasi yung lower body ko kaysa sa upper body, no? So, tingnan na lang din natin na 5'4" in height ako. Nasa license ko yan. Tanggalin natin sa center stand. So, ayan. Ang itsura niya. Abot ng short riders, netizens. Parang sarap upuan na. Parang sarap magmatulin. Parang hinahamon ka. Let's go! Rides na! Parang ganun yung pakaramdam pagka naupuan mo na. Pwede din syempre sa mga tall riders. Malaki to eh. 155cc to eh. Kaya kahit tall riders pwede sa center stand ko. Sarap upuan. So, netizens, yung YE-CVT, wala na daw yatang bola. Hindi ko pa personally nakakalikot. Pero ayon sa mekaniko, ganun yung YE-CVT. So, yung YE-CVT is available para sa turbo version. So, ganyan ang itsura niya. Upright sitting position tayo. Wala kayong option para i-extend yung paa nyo for a cruising style. Regular lang din yung kanyang mga handle grips at saka brake levers. May maliit lang na windshield dito. Siguro makaka-deflect na yan ng kahit konting hangin during high speed. Pero tingnan natin yung makina. So, we have 4-stroke single overhead cam na naka-single cylinder, 155cc, blue core for more power and less fuel. At syempre, variable valve actuation or VVA, netizens, para maximize natin yung torque sa low speed at saka dudulo sa high speed. Dahil nga doon sa YE-CVT niya, netizens, para doon sa turbo version or sa ABS version, netizens, meron tayong option doon para doon sa kanilang tinatawag na Y-shift. So yung Y-shift, netizens, ang ginagawa po niyan is yung turbo riding mode na kung tawagin nila. Na kung saan yung Y-shift or Yamaha Electronic CVT or YE-CVT ay isang electronic variator na nag-stimulate ng gear shift. So para tayo nag-shifting doon. So may option ka ng multiple torque dun sa settings mo. Kagaya nung tinest drive natin nung nakaraan sa NMAX. Para sa mas sportier na feel. So para kang merong paddle shifter sa automatic mo na motorsiklo. Galing, di ba? This one can produce a maximum power of 15.4 PS at 8,000 RPM and a max torque of Newton meter RPM. So, meron itong bore and stroke na 58 by 58.7 mm. And syempre, meron pa rin siyang tinatawag natin na Y-Connect. Favorite nating lahat. Ang Yamaha Motorcycle Connect, netizens, na kung saan pwede mo siyang i-connect sa iyong smartphone. Ayon sa available na information ngayon, netizens, TFT na yata itong kanyang pinaka-display. Kaya malinaw na rin kahit tanghaling tapat. Just correct me if I'm wrong ha, kasi iyan pala yung available. Sobrang bago pa kasi. I'm just being resourceful dun sa mga available na information. So, yung ABS version, netizens, ay naka-smart key na yun at saka meron yung stop and start system. Ito kasing standard version, wala pa siyang stop and start system. Yan yung feature na kapag ka nag-idle ka, mamamatay yung engine para mas makatipid ka sa gasolina, iwas noise pollution na rin, pero ito twist mo lang yung throttle, mag-go na siya ulit. Hindi mo na kailangang i-push start. So, syempre, meron din tong SMG, Smart Motor Generator, kaya silent start na rin po siya. So, itong standard version ay meron pong timbang na 124 kilograms. I think nasa around 126 to 130 kilograms yung ABS version. Tapos, meron din yung tinatawag na emergency stop signal. Pag napa-sudden brake ka, para magbi-blink-blink yung pinaka-taillight mo, para mag-warning na sudden brake yung ginawa mo. Ma-warning at mapapreno rin yung nasa likod mo, yung kasunod mo. Diba? Regular dahon type pa rin yung ating mga side mirrors. Nothing so special about it. Dito sa may bandang likod, may mga decals lang ng konti. How I wish mai-test drive ko to. And alam mo naman, pag may bagong motorsiklo, parang na-urge talaga ako na bumili. Pinipigilan ko lang syempre. Kasi syempre, di ba, di naman tayo pwede mag-impulsive buyer. So, tinetesting ko pa. NMAX na bigla talaga ako
ako nung tinest drive ko siya. Mas naging sportier siya. Itong Aerox naman, nung tinindig ko siya, nung nakasakay ako, parang gusto ko talaga siyang i-test drive. So we will see, netizens. Baka magbenta ako ng motorsiklo kung sakaling man nabibili ako. Pero tignan natin ano yung pinaka-in-demand na gusto ninyong bilhin kong motorsiklo para ma-test drive natin at ma-personal use ko as my new motorcycle. Comment nyo sa baba. Kung Aerox ba yung gusto nyo kong bilhin ko, Honda Navi, NMAX Turbo, PCX na 2025, ano ba talaga? Diba? Comment nyo dyan sa baba para makapag-decide tayo. So aside dun sa tubeless tires niyan, sa rear naman netizens, ang tire size nito is 140, 70, 14. Syempre tubeless tires na yan netizens, at kung magpapalit kayo ng tires, make sure to use Beast tires kasi yan na yung susubok natin na pang matagalan pero budget friendly. Tsaka maganda yung traction kahit naulan. Ganyan yung gamit ko sa NMAX ko dati. Kaya highly recommended yan. Ang seat height po nito is 790mm. So abot nga siya ng 5'4" in height na kagaya ko. And may wheelbase ito na 1,350mm. At ground clearance naman na above average, 145mm. 135 lang kasi yung regular. Sapat na yung 135 para sa mga higanting ham sa Pilipinas, everyday condition. Pero itong isang ito, mas mataas pa. So ngayon na tagbaha, magugustuhan nyo rin po yung mataas na ground clearance na ino-offer ni Aerox. Pag naman sa overall dimensions netizens, meron itong 1,980 by 710 by 1,170mm. At ito pong standard version ngayon netizens ay mabibili ninyo sa halagang 125,900 pesos. Yung kanya namang ABS version netizens, ito yung presyo. Oh, para sa inyo netizens, sulit ba? Para sa akin, grabe yung looks niya. Ang laki ng upgrade pagdating sa looks. Alam mo talaga na version 3 yung Aerox na nabili mo. Ang ganda ng jump nila, bawat version ng Aerox. Gaya ng version 1, tapos bigla naging version 2. Iba naman hati yung opinion, pero nasa sa inyo pa rin yan kasi kailangan makita nyo siya sa personal at kung hanggat maaari, masakyan ninyo, maupuan ninyo, or ma-test drive pa. Gusto nyo ba mapanood yung full review nito netizens? Make sure to give this video a thumbs up and subscribe. At available to netizens dito sa Yamaha Motor Trade Platero, Binyan, Laguna. O, diba? Pwede nyo siyang i-visit dito. At dami pa nilang available sa stocks dito. Dami nilang bagong NMAX Turbo dito. Tapos yung mga Fazio, may bagong kulay. Diba? Ang dami. Yun lang netizens. Ano pa mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment nyo naman dyan sa baba. Again, this is Nat Adriano. Always keep it cool. Ride safe always.